Nilagdaan na ni Senate President Vicente Soto III ang enrolled copy ng House of Representatives tungkol po ito sa 3.757 trillion peso national budget para sa taong 2019. Pero paliwanag ng senador, ang inaprubahan lamang sa Bicameral Conference Committee ang kanilang sinangayunan. Ipinauubaya naman na ng Senado kay Pangulong Rodrigo Duterte kung i-veto o hindi ang ginawang realignments ng Kamara. May report si Pauline Recuesto. Isinumite na ng Senado sa Malacanang ang panukalang pambansang budget matapos ang ilang buwang pagkakaantala sa pagpasa nito. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, hindi ito nangangahulugan na sumasang-ayon ang Senado sa mga realignment na ginawa ng Kamara. To no longer belabor the so-called 98% of the budget. Ang kini-question lang naman namin would be what, 2 to 3% of the budget. So might as well approve it and have it enacted, but attesting to only the contents of what we have ratified and what we have agreed upon in the Bicameral Conference Committee. Kasama sa mga hindi sinang-ayunan ng Senado ang nasa 95 billion pesos na halaga ng programa at proyekto, kabilang ang 75 billion pesos na halaga ng local infrastructure projects ng DPWH. Hiniling ni Soto sa Pangulo na huwag aprubahan ang mga naturang realignment na labag umano sa batas. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, nasa poder na ng Pangulo kung kakatigan nito ang kahilingan ng Senado. Magsisilbi rin umanong proteksyon kay Soto ang kanyang liham sakaling may kumwestiyon sa pagpirma niya sa bersyon ng budget na iba sa niratipikahan ng dalawang kapulungan. Kung gusto niyang i-disregard itong will not take it against the executive. Kasi call niya talaga, siya yung nag-a-approve at authorized naman siya under the Constitution na mag-line item veto. Nanggaling ang suhestyon na magkaroon ng kompromiso mula kay Senate Minority Leader Franklin Drilon upang mahinto na ang hindi pagkakaunawaan ng Senado at Kamara ukol sa panukalang budget. Ganito kakapal yung binago nila after the BICAM report. Has been ratified. They itemized it and rearranged the furniture, and this is what it is. We maintain the view that this is unconstitutional, but we must find a solution to the impasse in the budget and serve the interest of the nation. Dagdag pa ni Drilon, ito ang unang pagkakataon na nilagdaan ng Senate President ang panukalang budget ng may pasubali dahil ito rin ang unang beses na may binago pa sa panukalang pondo pagkatapos itong ratipikahan sa BICAM. Pauline Recuesto, para sa Bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagmamala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa Bayan.